So, good day everyone. Ang isosolve natin today is problem 6.17. So, the cantilever beam of length 2A supports a uniform load of intensity omega sub 0 over its right half. Find the maximum displacement of the beam. So, the first thing we need to do is to analyze the problem. We need to provide the FBD. So, makikita natin na fix yung left side at free naman yung right side. Bukod dito, meron din siyang distributed load na omega sub 0. Then kapagka gumagawa tayo ng FBD, kailangan nating alisin yung support, palitan ito ng reactions, at ilagay lahat ng forces at moments na kumikilos sa beam. So, dodrawing na natin yung kanyang FBD. So, yung beam. Tapos meron tayo dito load omega sub 0 sa X and sa Y. Then yung distance nila na A sa unang region at 18 sa region 2. Then magkaka-moment tayo dito na 3 times omega sub 0 a squared. Paliwanag natin yan mamaya. Then ang load pa din na omega sub O A. So dahil fixed support ito, magkakaroon tayo ng moment at vertical reaction. So bakit nga pala walang horizontal reaction? Ito ay dahil puro vertical load lamang ang nasa beam, which is itong load natin dito na omega sub 0. Next step is hahanapin naman natin yung reaction sa fixed support na point A. So, since uniformly distributed load ito, ang total load ay intensity times length. So, magkakaroon tayo dito ng W is equal to omega sub O times A. Kaya naging omega sub O times A yan dahil ang load ay naka-apply lang sa length na A, which is dito sa part na to. Then, ngayon nahanap natin kung saan nakalocate yung equivalent point load. Kapag uniform load, ang resultant force ay nasa gitna ng loaded portion. So for our loaded region length size A. Then yung distance naman natin from A is equal to A over 2. So yung unang A dito is distance mula A hanggang start ng load. Then yung padalawa naman nating A over 2 dito is yung kalahati ng loaded portion. So kapag pinag-add sila natin is A plus A over 2 is equal to 3A over 2. Then for our moment naman is matatandaan natin na ang moment is force times distance. Equal din siya sa W times D. So ang moment natin dito is equals to yung force na nakuha natin kanina na omega O sub A times yung distance natin na 3A over 2. So pag sinimplify natin yan, magiging 3 over 2 omega sub O A squared. So, bakit nga ba counterclockwise ang ikot natin dito sa moment na 'to? Kaya counterclockwise ang moment nito is dahil ang distributed load ay papaikutin clockwise ang beam para ma-balance ito ng support. Kailangan mag-produce ng opposite moment which is counterclockwise nga dahil ang load natin dito kanina is pa-clockwise ang ikot. So, ngayon gagamit naman tayo ng pinakaimportanteng equation sa beam deflection which is yung E times I second derivative ng B with respect to X equal to moment. Ang E dito is yung modulus of elasticity. Then yung I is yung
moment of inertia, then yung P natin dito is yan yung deflection, then ang M times ito yung bending moment natin, bending moment equation. So, dahil displacement o deflection ang hinahanap, gagamit tayo ng elastic curve equation, which is itong equation na 'to. Meaning, double integration ito. Sa first integration, makukuha natin yung slope. Then, sa second integration naman, dito na natin makukuha yung actual deflection. So, for our region 1, walang distributed load dito. Makikita natin dito. Ito yung region 1 natin. Wala siyang distributed load. Kaya ang gagamitin lang natin ay yung fixed end moment at reaction force. So, magiging M equals to negative 3 halves omega sub O A squared plus omega sub O AX. So, saan nga ba nanggaling yung negative dito sa first term natin? Negative siya kasi counterclockwise. Kasi clockwise yung negative siya dahil clockwise yung direction ng moment natin. So, yung second term naman ay galing siya sa reaction force, which is yung force times distance, omega sub O times A times X. Now, sa-substitute naman natin yung bending moment equation sa elastic curve equation. Ito, itong moment natin ito kanina, sasalpak natin dito. So, magiging EI d over dx squared is equal natin to omega sub 4ax. So, dito mag-reintegrate naman tayo with respect to x. So, lalagyan lang natin siya ng integral. Integral siya with respect to x. So, ang first term natin is negative 3 halves omega sub O a squared dx. So, equal siya sa negative 3 halves omega sub O a squared x. Dahil constant lang naman ito, mag-a-add lang tayo ng x dyan. So, second term naman is ito, omega sub O ax. Ito is constant, so copy lang natin yan. Then, yung simple power lang natin, x squared over 2. Then, kada mag integrate tayo, mag-a-add tayo lagi ng constant, which is C1. So, magiging final ano natin dyan is EI, second derivative ng B with respect to x, equal to negative 3 halves omega sub OA squared x plus yung second term natin plus yung constant pa natin. So, dahil ito ay slope pa lang, mag-integrate pa ulit tayo ng isa, which is integrate ulit natin yan. Magiging EI, P na lang to, is equal to integral ng 3 halves. Copy lang muna natin to. Plus C1 dx. Then, ang first term natin dito is magpa-power rule lang ulit tayo. Negative 3 halves omega O a squared x. Itong x natin, pa-power lang ulit natin. Magiging, sa kalabasan niya is negative 3 fourths omega O a squared x squared. So, itong second term naman natin, power lang ulit. Over 2. Kalabasan niya is omega sub O ax cubed over 6. So, itong C1 naman, magiging C1 dx siya, di ba? Magiging C1x lang siya kasi constant lang to. Didikitan lang natin siya ng x. So, dahil nag-second integrate na tayo, mag-a-add ulit tayo ng isa pang constant, is C2. So, magiging final equation niyan is
is equal to negative 3/4 yung unang term natin kanina, silang natin, plus yung second term natin is ito, over 6 plus C1 x plus C2. So, since fixed support ang point A, hindi siya pwedeng gumalaw at hindi rin siya pwedeng umikot. Therefore, 0 ang slope natin, tsaka 0 din ang deflection. So, magiging V prime x equal to 0, 0 lang siya. Then, yung deflection natin, V is equal to x equals to 0, 0 lang din siya. So, dito, makukuha na natin yung, sasolve natin yung constant sa kanila. Kukunin natin yung C1 and C2. So, for C1, substitute natin siya sa slope equation. So, magiging 0 is equal to omega OA times yung negative 3A times, kapalit natin yung 0 sa x over 2 plus 0 squared over 2 plus C1. So, dito, pag sinimplify natin, magiging 0 equals, wala, 0 plus 0 din to plus C1. Therefore, C1 natin is equal to 0. So, for C2 naman, substitute natin siya sa deflection equation. So, magiging 0 equals to omega OA negative 3A 0 squared over 4 plus 0 cube over 6 plus yung C1 natin which is 0 plus yung C2. Pag sinimplify natin yan, 0, 0 din to, plus 0, plus 0, and then plus C2. Therefore, magiging kuha natin C2 is 0 din. Then, kahit hinati natin yung beam into two regions, isa pa rin yung actual beam. So, yung point na nagtagpo ang dalawang region is x equals to A. So, therefore, x equals to A. Dapat, ang magiging equation natin dyan is b prime 1 is equal to b prime 2. Ito yung sa slope natin. Then, b1 is equal to dito. Ito naman yung sa deflection. Dito, kukunin naman natin yung equation sa, kukuha naman tayo ng C3. So, for region 1, dito is slope equation lang. Yung kanina natin na EI, B prime is equal to omega sub OA, negative 3AX over 2 plus x squared over 2. So, lang din yung kanina, nilabas lang natin yung omega O times A. So, for region 2 naman, there is EI, B prime equals to negative omega O over 6 times x minus 2A cube plus C3. So, apply tayo ng continuity equation, which is x equals to A, equal dapat ang slope nila. So, pag i-equate lang natin tong dalawang to, magiging EI B prime 1 equal to, mali, yung value dapat, omega OA negative 3AX over 2 plus x squared over 2 equals to ito, omega O over 6 x minus 2A cube plus yung C3 natin. So, unahin natin yung nasa parenthesis. Papalit na naman natin dito yung sa x, papalit na natin yung A. So, negative 3A times A over 2 is equal to negative 3A squared over 2.
Then dito papalit din natin plus a squared over 2. So, 'pag pinag-combine natin 'yan, makukuha natin is negative 2 a squared over 2. Sinemplify pa natin is negative a squared. So, dito naman sa left side, so dito pala ita-times pa natin 'tong nasa labas na omega sub a. So, magiging final diyan is omega sub o a cube, negative siya. Then kuha tayo isang papel. So, dito naman tayo sa left side. So, yung nasa parentheses natin is x minus 2a cube. Papalit natin yung x ng a. Magiging a minus 2a cube equal siya sa negative a cube. Diba? Then, times ulit natin yung nasa labas na omega, negative omega o over 6. So, magiging final answer natin dyan is omega o a cube over 6 plus yung C3 natin kanina. So, magiging final equation natin dyan is yung kanina nating nakuha na negative omega o a cube equals omega o a cube equals yung nakuha natin ngayon na omega o a cube over 6 plus C3. So, dito makukuha natin ang C3. Manipulate lang natin o a cube minus omega o a cube over 6. So, ang LCD nila is 6. So, magiging C3, tama ba? C3 is equal to negative 6 omega o a cube over 6 minus omega o a cube over 6. Pag sinimplify natin yan, makukuha natin is C3 is equal to 7 omega o a cube over 6. Negative 7 siya. So, next step naman natin is kukuha natin ang C4. For region 1, deflection equation naman dito. Yung kanina natin na I B1 equals to omega OA times negative 3AX squared over 4 plus X cube over 6. Then pag for region 2 naman natin, yung EI B2 is equal to negative omega O over 24 x minus 2a to the 4 plus C3x plus C4. So, tulad lang din na kanina, pag i-equate natin silang dalawa, magiging omega OA times negative 3AX squared over 4 plus x cubed over 6 equals to negative omega O over 24 times x minus 2a to the 4 plus C3x plus C4. So, dito ay sasubstitute lang ulit natin ng a yung mga x. So, magiging omega OA times negative 3a squared over 4 plus a cubed over 6. So, negative omega O 4 a minus 2a is to 4 plus C3a plus C4. So, sa first term natin is negative 3a squared over 4. Yung final answer natin dyan is negative 3a cubed over 4. Then, i-add lang natin yung kanina
cube over 6. So, ang LCD nitong dalawa is 12. So, dito sa first term natin is negative 9a cube over 12 plus 2a cube over 12. So, papag-combine na natin silang dalawa. Magiging negative 7a cube over 12. Then, tatimes naman natin yung nasa labas kanina na omega sa a. So, magiging, sinimplify natin, negative 7 omega o a to the 4 over 12. So, dito naman tayo sa right side. Ang unang term dito is a minus 2a raised to 4. Equal siya sa a raised to 4. So, tatimes lang din natin itong naiwan kaninang negative omega o over 24. Kalabasan niya is negative omega o a to the 4 over 24. Then, sa-substitute natin naman dito yung C3. Ang nakuha nating C3 kanina is ito, negative 7. So, C3A for C3A is equal to negative 7 omega OA cube over 6 times itong A natin. So, final answer niya, negative 7 omega OA to the 4 over 6. Kung pinag-combine natin itong dalawa, negative omega OA to the 4 over 24 minus 7 omega OA to the 4 over 6. Hindi pa sila same lang denominator. So, pa-plus pa pala natin dito yung C4 plus C4. So, pag-equate na lang ulit natin itong nakuha natin ito kanina. Tsaka ito. So, dito taas-taas. Magiging negative 7 omega OA to the 4 over 12 equals negative omega OA to the 4 over 24 minus 7 omega OA to the 4 over 6 plus C4. So, pag minanipulate natin yan, magiging C4 is equal to negative 7 omega OA to the 4 over 12 plus omega A to the 4 over 12 over 24 plus 7 omega OA to the 4 over 6. So, ang LCD natin makukuha dyan is 24. So, magiging final answer dyan is C4 is equal to negative 14 omega OA to the 4 over 24 plus omega OA to the 4 over 24 plus 28 omega OA to the 4 over 24. So, pag pinag-combine natin yan, yung kalabasan is 15 omega OA to the 4 over 24. And pag sinimplify natin is 5 omega OA to the 4 over 8. So, sa cantilever beam, isang side lang ang fixed at yung kabila ay free. Habang palayo tayo sa fixed support, mas lumalaki yung pagyuko ng beam, kaya ang pinakamalaking deflection ay lagi nasa pinakadulo o free end, which is dito siya sa dulo. So, di ba itong dulo is region 2. So, ang gagamitin nating distance is A plus A equals to 2A. So, yun ang magiging x natin. Therefore, x equals to 2A. Dahil ang total length ng beam is 2A. So, ito yung magiging equation natin dyan. V is equal to negative omega O over 24 x
minus 2a raised to 4 plus c3x plus c4. So, yung equation natin kanina, dito sa region 2, siyang gagamitin natin dahil ang hinahanap nga natin is deflection. So, balikan natin yung region 2 moment equation kanina, which is m is equal to negative omega o over 2 x minus 2a squared. So, di ba kapag sinalpak natin yan, magiging a and v equals to negative omega o over 2 x minus 2a squared. So, pag nag-integrate tayo ng once, makukuha natin yung slope. So, pag in-integrate natin to, kakalabasan is ALV prime equals to negative omega O over 6 x minus 2a cube plus gaduloy tayo ng constant. Ito is nag-power rule lang, kaya naging ganyan ang equation. So, magsa-second integration naman tayo. Dahil ito is slope pa nga lang, ang kailangan natin is deflection. So, second integration, negative omega OA to the 4 x minus 2a to the 4 plus c3x plus c4 ulit na isang constant natin. Dito ang ginamit is yung basic power lang ulit. So, bakit ito ang ginamit natin para sa maximum deflection? Kasi pre and na yung x plus 2a sa kabilang region. Therefore, region 2 equation ang dapat natin gamitin. So, substitute naman tayo. Substitute na natin yung x equals 2a sa mga x dito. So, magiging ELV is equal to negative omega O. Ito yung gagamitin natin dahil ito yung sa deflection natin. Over 24, napalitan natin ng 2a minus 2a over 4 plus c3, 2a plus c4. Dito, kita natin ito ay 0. So, 0 na yung first term natin. So, ito na lang c3 times 2a plus c4. So, pag sinulat natin, ELV is equal to C3, 2A plus C4. So, ang hinahanap nga natin is deflection, which is itong B natin. I-isolate natin to. Magiging kakalabasan niyan is divide natin both sides sa EI. So, magiging equation natin is B is equal to C3 times 2A plus C4 is equal to EI. So, bakit may negative sign sa formula natin? Ito is lalagyan natin ng negative. So, bakit nga ba magkakaroon? Sa sign convention ng beam deflection, sa negative ang downward displacement. Pero hinahanap natin ay maximum magnitude ng deflection, kaya nilagyan natin ng negative side. Dahil pababa dito yung ating yung load natin, kaya may negative sign siya. So, diba tayo dito? Ang equation natin kanina is maximum deflection is equal to negative 1 over EI. Tapos yung C3 natin times 2A plus C4. So, dito, from continuity equation, nakuha natin yung C3 kanina at saka C4. So, sasubstitute na lang natin. Magiging negative 1 over EI times yung nakuha natin C3 kanina na 7 omega O A cube over 6 times yung 2A. Tapos yung nakuha natin C4 na 5 omega O A to the 4 over 8. So, kapag ka, parenthesis to. So, yung i-multiply natin tong dalawang to. So, magiging kalabasan niyan is negative 1 over EI. Kalabasan niya is negative 14 over 6 omega OA the cube.
So, puwede pa natin 'to ma-simplify, yung negative EI, simplified version na lang lalagyan natin. Negative 7 omega OA raised to 4 na 'to, times yung A natin kanina, over 3 plus yung 5 natin, omega OA to the 4 over 8. So, makikita natin di sila parehas ng denominator. So, kukuha tayo ng LCD. Ang least common denominator sa kanila is 24. So, 4 dito sa negative 7 over 3 magiging negative 56 over 24. So, bakit naging 56 over 24? 24 divide 3 is 8 times negative 7 is negative 56. So, dito naman sa 5 over 8 is equal to 15 over 24. 24 divide 8 is 3 times 5 equals to 15. So, magiging ano natin dito is negative negative 1 over EI times yung nakuha natin kanina na negative 56 omega sub OA to the 4 over 24 plus tong 15 omega sub OA to the 4 over 24. So, pag sinimplify natin yan, makukuha natin is negative EI negative 41 omega sub OA to the 4 over 24. So, pinag-times natin 'tong dalawa, magiging kakalabasan natin is 41 omega sub OA to the 4 over 24 EI. So, ito na yung ating final answer sa hinahanap nating maximum deflection. So, kahit lalagyan natin siya ng arrow down. So, bakit natin lalagyan ng arrow down? Yung arrow downward ang nagsasabi na kahit positive yung magnitude ng sagot, ang actual movement natin ng beam ay pababa. Actual movement natin ng beam is pababa dahil pababa yung kanyang load. So, papansin natin na mas kahit positive yung final value dahil nag-cancel out yung dalawang negative sign, which is ito, pure simplification. Pero dahil actual bending ng beam ay pababa dahil sa distributed load nga natin, which is yung sinabi ko kanina, nilalagyan natin ng downward arrow para ipakita ang tunay na direction ng deflection. So, which is ito na yung ating final answer.